Samantala, ikinalugod naman po ng Philippine National Police at ng Volunteers Against Crime and Corruption ang development na isinusulong na pag-amyenda sa anti-carnapping law at gawin pong non-bailable ang buong ulat. Mula naman sa aming kasamang si Alvin Baltazar. Kumpiyansa ang PNP Highway Patrol Group na magsisimula ng lumiit ang mundo ng mga carnappers gayong nasa estado na ng pagdadrap from BICAM upang gawing non-bailable offense ang kasong carnapping. Sinabi ng PNP HPG na ito na marahil ang kasagutan sa lumalalang kaso ng naturang krimen na batay na rin sa kanilang tala ay tumaas ngayong Enero 2014 kumpara noong January 2013. Paliliitin talaga namin sila, ang mundo nila. At pagka kasi kahit malaki rin yung penalty. Dati kasi medyo maliit lang, no? Pero hindi kasi ko masabi ngayon kung gaano na yung penalty. Pero halos doble dun sa dating ipinapatupad dun sa Republic Act 6539. Para naman sa Violence Against Crime and Corruption o VACC, di man nila makuha ang ninanais na pagbabalik ng parusang kamatayan. Malaking bagay na anya sa kanila ang pag-usad ng nasabing panukala sa mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Tiwala ang VACC na kung lulusot sa dalawang body ang mas may ngiping parusa sa mga carnappers, asa silang hindi mag-aatubili ang Pangulong Benigno Simeon Aquino III sa kabilang banda na ito'y lagdaan upang maging kasong wala ng piyansa ang carnapping. At malaki ang tiwala namin sa Presidente Pinoy na pipirmahan niya itong bagong Republic Act 6539. Batay sa inaamyendahang batas, tiyak na mabubulok sa kulungan ng isang offender, hindi katulad ngayon na labas-masok sa oblo ang isang carnapper. Yung simpleng carnapping act non-bailable, no? Saka itataas nila yung maximum penalty sa 40 years. So ibig sabihin, pag 40 years yun, that's tantamount to walang bail yun, automatic. Kasi yung maximum sentence is 40. Sa tala mismo ng Highway Patrol Group, tumaas ang carnapping noong Enero 2014 na nasa 557 kumpara noong January 2013 na nasa mahigit 300. Pinakamaraming kaso ng pagtangay ng mga sasakyan ay naitala dito sa Metro Manila. Para sa telebisyon, Alvin Baltazar.